Good day, ako si Captain Ayada. Ang share ko is nung ako'y executive officer ng 14 Scout Ranger Company. Nung dati sa Magawi, PL pa ako noon. Ngayon, EXO na ako nung after the Magawi 2018. So, nung time na yon is may mission yung company commander noon. Kaya ako as executive officer, ako yung naging OIC nung 14 company during the combat operation. Sa operation na to is tatlong company kami, PPSRB. So 13, 14, 15. Ang main effort, 13 company, then then si Sir Aquino, then ako sa 14, then sa 15 is si Sir Buada. So ang info noon is may binigay nga sa amin na Gold Charlie, grid coordinate, location ng kalaban. So nag-LD kami, approaching leading yung 13. Kami yung sumunod sa movement, 14, then sa likod namin yung 15. During the movement, papunta pa lang objective na binigay sa amin is may nakita ng kalaban yung leading, yung 13 company. So, nung nakita nila, nag-par fight na, mga ilang minutes din, mga 10 minutes na par fight. Then, sila man unang nakakita, kami na, halos sa amin din, mabilis din kami naka-skirmish noon, nung time na yon. Kaya, pero, may isa kami naging casualty noon, pinaka-leading namin, sa 14 company, pero ang tinamaan lang noon sa kanya is yung power bank lang niya. Sa awa ng Diyos, yung tumama lang na bala sa power bank na nasa pouch niya lang. Then, ang iniisip namin noon, di pa kami nakagating sa objective na encounter na magne-negative na yung objective nung time na yon. So, continue after noon, nag-organize, then continue kami sa mission doon sa Gold Charlie na binigay. Around mga hapon, nasa 200 meters na ata kami before the objective is nag-rockgun. Yung leading 13 company plus yung leading namin is nag-conduct ng leaders recon. So hapon na yon, 17 na, mga pagabi na rin yon, 1700. So nung nag-leaders recon kami, nakita namin na nandun nga yung kalaban. Which is nung una, akala namin na magne-negative na siya dahil prior approaching sa objective is nabulabog na. However, nandun pa talaga siya. Akala niya di na walang pupunta sa kanila. So, nung nag-recon, 1700, then confirm na nandun. So after ma-confirm nung 13 company tsaka yung leading namin na nandun, atras ulit kami dito sa may ORP. Kung pag-atras namin sa ORP, then nag-communicate sa BATCOM na confirm nga na nandun yung kalaban. So our commander noon is nag-decide na wag mo na engage dahil hapon na. Baka for other consideration like mga support, other par support, or kung anong any other support nun is baka hindi na ma-execute dahil sa paggabi na nun. So our commander, ang instruction niya sa amin, sige, dyan na muna kayo sa ORP, mag-stand to na kayo dyan, kinabukasan, bago magliwanag, dapat nakaposisyon na kayo. So, yun yung instruction ng BATCOM namin. So, nangyari, kami ng 13 company, doon lang kami, naglubog brownie kami. Hindi kami nagduyan, wala kaming galawan, nakalapag lang lahat. Kasi, ilang oras yung tutulog namin noon. Then, i-execute na yung mission, yung objective. So, kinabukasan, pagising na kami, mga 4 or 5, dahan-dahan ng dumidikit yung kami ng 13 company doon sa objective. So pagdikit namin, kami supporting effort din sa 13 company, kinukuha namin yung left flank
tsaka right bank, kaliwa kanan, yung sa amin. Para sa yung 13 company, focus lang sila sa harap nun. Then yung isa pang supporting effort to, nasa kabilang high ground nun, yung 15 company. So where nag-start na yung firefight nun, inoccupy nga namin nun, tapos ramdam namin na may parang yung putok umiikot. So tatlo yung sector namin nung time na yon. Kaliwa kanan tsaka likod, yung 13 company, sa harap lang yung sector nila nung time na yon. So ilang oras yung firefight na yon. Then after firefight na yon is may naging casualty pa kami nun. Kasi yung isang putok ng indirect fire, doon sa gitna namin bumagsak yung indirect fire na yon. Then yung isang casualty casualty namin nung first day, sa second day, siya ulit yung tinamaan. Kaya nakuan din namin doon bagay na yon, na yung parang sabi na kung sugatan ka man sa encounter, dapat ikuan mo na talaga siya. Parang let's say parang sinyalis sa mga ganong bagay. So yun nga, nung first day, sa power bank nga siya tinamaan, power bank sa pouch niya. Pero nung second day, natuluyan siya. Actually, nung una, kala namin okay pa siya. Kasi nakakuan man kami position nun. Halos naka-cover kami lahat. Tapos bumagsak yung indirect fire. Yung indirect fire, doon naman namin sa gitna bumagsak yun. Pero hindi naman direct sa amin, doon sa gitna. Pero siya pa rin tinamaan nung time na yun. Kumbaga, yung sharp nail tumama sa kanya. Then, yung firefight na yun. Then, after nun, nag-organize na ulit. Nag-first aid. Then, nag-extract. In-extract namin yung casualty kasi may mga casualty din yung 13 company nun, yung main effort namin. Then after extraction, pagka-extract nun is naghanap na kami ng kung saan kami pwede mag TPB. Then after the TPB, the other day, the third day nun, nung third day nun, ang leading nun is 15 company na. Nakipag-link up sila sa amin sa 13-14, link up yung 15. Then nung link up sila, going exit point is sila na yung leading. Nung during movement namin papunta sa pick-up point, may nakita silang parang nagduduyan, grupo, medyo maingay. So, ino-obserbahan nila nung time na yon, confirm nila na kalaban. So nag-firefight na nun. So nung kami magkasunod na company, inoccupy agad namin yung sa left side nun. Dahil since yun yung parang may cover na sector. So doon kami sa left side. Actually yung left side na na-occupy nun is kuan nga namin, halos isang combat group namin. Yung pangalawang combat group namin nasa may likod pa. Then, nag-start yung firefight, yung mga indirect fire nung nung kalaban, sa amin bumabagsak. May nabagsakan pa nung time na yun na saktong-sakto sa jungle pack nung private namin, nung time na yun. So, nung na yun, pagbagsak nun, may naging casualty kami nun. Tinamaan ng sharpness sa tiyan. Pero okay naman siya ngayon. So, yun, after nun, nag-adjust kami ng position kasi bumabagsak na yung indirect fire sa gitna. Naka-adjust kami dito sa kaliwa. Then, nung mag-assault na yung 15 company, is inoccupy namin yung inalisan nila pa i-secure namin yung lahat ng sector. Dahil kami dito sa kaliwa, yung 13 company naman, sila yung nagkuha ng sector sa kanan nung time na yun kasi malawak-lawak yung engagement area na yun. So yung 15 company, medyo malayo yung ini-clear ta nila hanggang saan yung possible na exit. Then after nun, nag-organize kami. Then, yun, naka-exit na kami. Sige nga. Kasi talagang classic battle yan eh. Na 3 days talaga na continuous, di ba? Pero ang ganda nito kasi 3 kumpanya talaga nagtulungan eh.
Di ba? And then lahat kayo galing Marawi. Itong Yes. kumpanya na to. Captain Buada, Captain Aquino, ikaw as XO noon ng company mo, Captain Ayada. Lieutenant ka pa noon. Lieutenant Ayada ka pa noon. Yes, Oo. So ano yung kwan mo noon? Kasi major talaga yon, and then ibang-iba sa labanan, mga bagbagan nyo sa Marawi, di ba? Gaano kaiba yung intensity ng laban na yon doon sa mga naranasan mo sa Marawi? Ang kaibahan yung usually nun sa Marawi is yung isa, yung cover. Kasi yun, jungle warfare, limited lang yung cover mo. Ang compare sa Marawi, minsan marami kang cover doon. Dito, jungle, yung labanan, limited lang yung ma-occupy mo. Hindi mo masabi na ito lahat. Kasi depende, yung encounter na dinidictate din minsan ng terrain. Kung saan yung ma-occupy mo, advantage position, kung saan yung di ka talaga lugi, then limited cover. Kasi ano yan, nag-mature na, mas lalo ka na nag-mature sa gera ng mga panahon na yon kasi may dinaanan ka na sa Marawi. Ito ngayon, ito yung mga welcome remarks sa inyo sa Sulu. Paano mo malaman noon na confident ka na noon, pero yung mas, ano ka na ba, hinog ka na noong mga panahon na yon? So yung na-feel ko ng confident na dalhin tayong mga tao nung time na yun, yung supporting company, dahil yun nga, tested during Marawi. Alam mo kung paano yung galawan nila, na kung anong sasabihin mo, anong mission, gagawin talaga. Kaya ganun yung mataas yung confidence mo na yung mga binibigay na mission, supporting effort is magampanan talaga namin. Pero yung katulad mo na essentially sa Marawi, PL ka, supporting ka doon sa main effort mo, XO mo. Dito naging supporting ka kina 13th and 15th. Sa'yo, sa giyera ngayon, gaano ka-important sa'yo, sa experience mo, yung palaging may supporting? Kasi hindi pwedeng main effort lahat eh. So yung halaga sa akin ng supporting effort is mataas, dahil di naman ma-execute yung mission kung main effort yung gagalaw. Since kailangan na supporting effort, yung main effort nakapokus sa isang sector. Yung supporting effort, yung papel niya is parang siya yung laging QRF. Kumbaga siya yung unang magre-react kung saan man yung sabihin ng main effort, either kaliwa or kanan na sector, kung saang sector yung kailangan i-occupy, doon pumapasok yung papel ng supporting effort para mag-accomplish yung mission. And yung sa'yo, bilang 14th Company XO noon, ano yung fulfillment mo nung matapos yon? Kasi namatayan ka, di ba? Doon. Kasi Isa o dalawa? Isa. Yung sabi mong power bank yung tinamaan. Yes, eh. Nung unang araw power bank, sir, tapos nung pangalawang araw, sir, sharp nail na, sir. Yung nga, anong feeling ng... Sa Marawi, hindi ka namatayan, di ba? Namatayan, sir. Namatayan ka rin? Yes, sir. Anong feeling ng ganun, yung nawawalan ka ng isang tao? Ang kwanta, sir, may lungkot na sa sarili, sir, dahil yung dala mo sila, sir, na as officer, dapat handle mo sila, may uwi mo dapat silang buhay. So, minsan, di tayo maiwasan, may mga ganong pangyayari. Which is, paano mo tinatanggap yon? Kasi ngayon, executive officer ka ng ito magiting na batalyon na 1st SRB, and hindi mo naiiwasan talaga yung ganun, casualties. Pero hindi na ikaw yung direct commander, di ba? Ito kasi ikaw talaga, di ba? Ano yung... Di ba lahat tayo nalulungkot pag may ganun tayo na tao na yung nawawala. Pero paano mo tinatanggap yon as part of the job? As part of the job, tinatanggap ko kasi na kumbaga yung kasabihan, sir, kung hugas mo na talaga. Kumbaga, yun na yun, siguro yung time mo na talaga. Kaya tinatanggap the other side na may purpose yung mga bagay na nangyayari, sir.
Katulad ng tao mo nga, no? Una, power bank tinamaan, kinaumagahan. Shrapnel yung tumama. Paano ka naging na-harden na yung dalawang major, ka na eh. Ngayon, nandito ka kasi sa another super conflict zone ng North Cotabato, Maguindanao. Pero ikaw kasi hindi na masyado dito, staff officer ka na. Pero doon sa dalawang major battles zones na yon, Marawi and Sulu, paano ka na-harden bilang isang combat officer? Paano ka na-toughen up bilang isang combat officer? Na-gain ko yung confidence dahil sa mga experience na napagdaanan ko dati, nung PL ako, nung EXO ako, mga combat experience. Ngayon parang alam mo na kung paano dalhin sa sarili mo kung may mga casualty ka, kailangan mong labanan, dapat di mo rin pinapakita gaano, pero deep inside, napakalungkot nun na mangyari sa iyo na mamatayan dahil yung nasabi ko nga, trabaho mo na iuwi mo yung tropa na buhay. So minsan minsan may mga pangyayaring di tayo maiwasan. Kasi kanina sa unang episode mo, labanan ng takot, hindi mo pinapakitang takot ka, di ba? Ito ngayon, nawalan ka ng tao, hindi mo pinapakita yung lungkot mo. Paki-explain mo nga yung mindset ng isang officer pag ganun yung sinusuppress mo talaga yung lungkot mo. Kasi, bali, kung nawawalan ka ng tao, so, ang sarili mo, mayroon ka na namang parang pakiramdam mo sa sarili mo, hindi mo na kamit yung mission mo na iuwi sila nga lahat na buhay. Then, tatanggapin mo sa sarili mo, then ipagdasal na di na mangyari ulit at gagabayan kayo sa lahat na magiging next operation. Na palagi namang yung hanggang talagang ipagdasal lang talaga na safe. Ang Sulu mo, ano pang nangyari sa iyo after 3-day battle? Okay na, o meron pa kayong nadaanan ni Jeff Buada noon? Wala, sir. Bali after no, sir, is nag-extract na kami back to headquarters battalion na kami noon. So okay na. Yes, sir. Sige. Leadership lessons tayo para sa mga sumusunod sa'yo kasi ka na 11 years. Para sa isang officer na 11 years sa isang combat unit na ganitong lifestyle. Di ba? It's a lifestyle, di ba? Yes, sir. Paano mo nag-a-adjust tuloy-tuloy sa ganitong lifestyle? Kasi yung iba nasa opisina na, yung iba kahit saan-saan na. Ikaw, continuous. Tuloy-tuloy, nasa field. Yes, sir. Combat unit, scout ranger. Paano yung mindset ng isang katulad mo na go, nandito ako? Yung mindset sa pagiging field officer is yun nga, magawin mo lang yung trabaho mo. Kung ano man yung mga pagsubok, kasama yan sa trabaho. Walang pagsubok na hindi kayang gawin. Lahat ng bagay nangyayari may dahilan. So mama-mindset mo na mga bagay na yan, magagampanan mo o magagawa mo lahat ng misyon na ipapagawa sa'yo. Kahit mahirap man yan, mahanapan mo ng paraan yan kung paano gawin. Maraming what if ganito, what if ganito. Maraming what if. Then sa lahat ng what if na yun, hanapan mo ng sagot. Parang sa mga problema na madadaanan mo, isipin mo lagi yung solusyon sa mga pagdadaanan mo. Huwag mo na isipin yung problema. Para magiging lahat ng desisyon mo is meron kang magandang desisyon. Kasi ikaw, Marawi Hero, Sulu, nag-scout sniper, naging
sniper company commander ka, magkakasunod kayo ni na Colonel Pulido, hindi naman natin pwedeng ikwento yung naging experience mo o naging combat ng ating scout sniper company. Pero paano ka nahinog bilang isang company commander nung panahon na nagli-lead ka rin ng sniper company natin? Kahit huwag mong kwento yung details. Ano yung kaibahan naman ng nagli-lead ka ng ganon ka-elite na tropa na ito talaga yung pambato no tactics. Ano yung natutunan mo naman sa sarili mo na bago yan bagong unit, di ba? Yes, sir. Paano ka na ano rin doon, na-develop din as a combat leader? So, na-develop ako bilang combat leader ko mga experiences na nangyari sa akin nung mga junior years ko, kumbaga nung tiniente pa ako. Na-develop yun dahil sa mga experiences tsaka sa mga guide ng mga senior officers na sa akin, tsaka yung minsan na o-open din ng mga senior NCO na may recommendation sila kung anong gagawin. Then pagbasihan mo, then kung anong mga decision din ng guidance ng mga senior or direct superior sa isang unit. And then, yung nahinog ka na lang nahinog na ito nga, I know, top 2 ka dito sa batalyon na to, and yung best kayo Yes, diba? Best kayo dito. Hinakot nyo lahat yung awards noong 2024 sa FSRR dahil maganda yung team nyo. Sa mga sumusunod sa'yo na officers, younger officers, nag-aspire din na magsilbi ng bayan na kabataan. Anong maipayo mo ngayon na ikaw, 11 years into the service, ano yung advice mo sa mga susunod na gusto rin magsilbi sa ating bansa? Ang ma-advise ko lang sa inyo is gawin nyo lang yung trabaho nyo na sincere, na hindi labag sa kalooban nyo. Kasi kaya nga tayo pumasok sa sundalo, ibig sabihin, volunteer ka pumasok dito, pakita mo kung ano yung kaya mong gawin sa isang unit, kung anong isipin mo kung paano ka makatulong sa isang unit. Isipin mo yung unit, hindi lang sa sarili mo, na ma-accomplish lagi yung mga kailangan ma-accomplish sa lahat ng bagay, sa lahat ng mission. Thanks, Aidan. Yes, sir. Thank you very much.